Hello, isa pong magandang araw mga ka-DDS, mga ka-chika babes, mga kababayan kong mahal na mahal. Yan ha. Mahal na kasi talagang mahal ko naman talaga kayo. Hindi ako nang bobola. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Kaya nang nag-react si Lea Salonga, nag-PI siya. Hindi ko talaga pinalagpas yung nag-vlog ako. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ito siguro yung parang part 4 ko na kay Sharon Cuneta. Hindi pa po tayo tapos sa part 3. Kasi yung last time diniscuss ko yung tungkol kay Sunny, kung paano ko pinaliwanag sa kanya na hindi siya pwedeng kasuhan ng threat kasi wala naman talagang threat Kumbaga sa parang pinahupa ko lang yung kanyang takot na naramdaman. Kasi when you're being threatened by malaking tao tulad ni Cuneta, ni Sharon Cuneta, tapos may mga kakilala, sino ba namang hindi matatakot? Tapos nagsalita pang DOJ na hinahanap na nga nila. O sige nga yung babasahin ko Basahin ko muna uli. Ewan ko lang kung narinig nyo na to sa ibang vlogger. Pero sa side ko naman, sa aking yung pananaw ko rito Kaya gusto kong basahin uli. Sige, ito yung sinabi ni Miss Sharon Cuneta. Ang lakas ng hangin kaya napapatingin ako Kala ko may dumating na dilubyo Sabi niya, yung kababasa niya pa lang yun yung message na yun, nakala niya threat, hindi mo na binasang maigi kung threat nga ba yun o hindi. Nagwala ka agad, parang nabuang. Kala niya kasi tinetreat na gagahasain yung anak niya o rere. Eto, nagsabi ka agad sa social media. Ginamit yung platform niya. Marami kasi siyang following pero kita mo nabash lang siya. Okay, sige, basahin ko. I've spent all day calling the people, Isang araw ginamit niya para tawagan yung kanyang mga kakilala na kung saan malakas siya, yung merong pwesto sa gobyerno tulad ng DOJ, 'di ba? Sinabi niya na lawyer ko and my personal lawyer and friend si Minardo Guevara. Sharon, nakakahiya ka. Nilalagay mo sa bingit ng alanganin yung mga taong tulad nito. Under Duterte administration tayo. Yan pong iniiwasan ni Duterte, yung magkakaroon ng palakasan system sa gobyerno. Tapos hinastag mo pa si Sara Duterte para lumalabas na hindi ka against kay Pangulo. Tapos sinabihan mo pa si Sunny Arcos na nakakahiya ka, DDS supporter ka pa naman, nakakahiya ka sa gobyerno, yung ganyan. Parang kinukuha mo rin yung simpatya ng mga DDS, pero hindi kami naniniwala sa iyo Kita mo hindi yung epekto, kahit hinastag-hastag mo pa si Sara Duterte or whosoever. Ito pa, sige, diretso tayo sa sinabi niya. Sabi niya, galit na galit yung bruha. Sabi niya, you better get ready, man, oh man. Yung man oh man kasi, ang alam ko ginagamit na parang islang sa Amerika pero never heard that word here, man, oh man. Pa-social ka pa, naku. Pa-islang ka pa, pa-English ka pa. Yung simpleng hypothetical situation, hindi mo naintindihan. O sige, bago ko ipagpatuloy ito, sabihin ko yung sinabi ni Mr. Sunny Arcos. Sabi niya, pasalamat ka iha. Ito kasi we're talking about hypothetical situation. Diba? Siguro naintindihan nyo na yun kung ano ibig ko sabihin. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Yung isang situation na kailanman hindi mangyayari, just in case lang, just to reach the level of understanding about the matter, pero hindi mangyayari. Okay? Sabi niya, pasalamat ka iha, kasi kung 12 years old lang ako, ay gagahasain kita. At magsusumbong ka sa tatay mo, pero hindi ako makukulong. Ayun, alam na natin kung anong ibig niyang puntuhin doon, di ba? Yung batas na ginawa ng Kiko Matching na yan. Okay, sige, basa na uli. Doon, kaya naging hypothetical siya, yung sa reading comprehension, kung talagang i-analyze natin yung kanyang maikling statement, hindi po niya trinet yung anak ni Sharon na gagahasain, di po ba? Ang linaw-linaw. Ba't Sharon, nagwawala ka? Kaya hindi ako makaget over dito kasi mukhang nagsasalita ka pa sa social media uli. May mga sinasabi ka rin na ang daming bayaran. Siguro sinasabi mo yung bayaran tulad namin na sinisiraan yung anak mo o yung asawa mo, binabash mo. Sa totoo lang, hindi kami naninira. Binabash kasi namin kasi yung whatever you say, na sa tingin namin na pambabastos, pagsisinungaling, o paninira. Lalo na yung asawa mo sa Pangulo natin. Kaya magre-react talaga kami. What do you expect from us to say? Palibasa na sanay kayo sa
mainstream media na kayo lang ang tama. Yung para bang iniidolo kayo, diniyos kayo, hindi pwedeng magsalita ng negative against you. Ngayon, iba na po. Kailangan mabuhay ka na sa bagong mundo natin ngayon, Mega Shawi. Kasi ang social media, heto na yung tinig ng taong bayan na noon hindi natin naririnig. Pasalamat tayo na ang social media, ganito na narinig na natin ang hinaing ng bawat tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Ito, basa uli. Hindi ko mabasa kasi ba't ba naka-shade ako? Ayan po yung mata ko. Babasahin ko nasan ba yung reading glasses ko? Palitan ko lang Nabis yung tuloy mata ko. At least yung mata ko, hindi po pirat yan Palitan ko. Sabi niya, Mega use her platform, di ba? To destroy this man. Ito pala sinabi niya, you're in trouble. You are in trouble. You fucking rapist. Oh my God, ang bigat. Sharon, dapat nga ikaw ang makasuhan sa sinabi mo Bukod sa binabantaan mo siya. Cyber libel to ginagawa mo. Very cyber libelous. Yung sinabi mong fucking rapist, meron pang F, salitang word. Nasa naman yung sinasabi mo sa amin na nawawala na ang moral compass bilang Pilipino. Yan ba bilang Pilipino? Kahit na hindi bilang Pilipino, bilang tao, tama ba yung sinabi mo? Sige, palitan uli natin. Maganda kasi itong shade ko Sabi ng ABS-CBN, fake news na naman. Sabi, DOJ finds men who threatened Frankie Pangilinan. Kita mo, kakutsabang pa yatang ABS-CBN na bumagsak na. Hindi, tanungin mo si Duterte, kung gusto mo talagang baka mura-murahin lang yung asawa mo niyan Ay nako, ano pa ba yung sinabi? Ayun na nga, the identity and the location of a man who allegedly threatened to rape Frankie Pangilinan, daughter of Senator Francis Pangilinan and actress Sharon Cuneta, who started Iha Ako. Na-identify na raw yung location ng tao na to. Ang bilis naman. Alam nyo, siguro this time I'd like to get the attention of our president kasi I know he doesn't like what's happening na ganito. Yung isang quote na wala naman talagang kabigat-bigat, na wala naman talaga. It's just like a political opinion lang ni Sunny Alcos yung sinabi niya ron na naka-upset dito sa Mega Shawi na to. Nang dahil lang kaibigan niya ang DOJ, yung mga matataas na tao dyan sa departamento niyo, Mr. President, ito, ang mabilis pa sa pagbulusok ng kidlat, yung kanilang action. Natuntun na raw nila yung kinaroroonan nitong Sunny Alcos. Ang bilis niyo palang maghanap bakit yung mga tao, 5 yata yun na tao, na nasa ibang bansa, hindi niyo mahanap-hanap. Sila Las Cañas, Matubato, and so many more. Saka yung sangkot sa pandaraya sa bilangan sa eleksyon last time, si Andres Bautista. Bakit hindi niyo mahanap-hanap? Samantalang yun, may mga pananagutan yun, may mga kaso na yun. Samantalang hetong kay Mr. Alcos, wala pa yung kaso. Dahil lang nagalit si Shawi at kinalampag niya tong mga tao niyo, Mr. President. I know you wouldn't like this. Alam namin na busy ka dahil may pandemic tayo. Yung mga solution na iniisip niyo sa pandemic talagang napakalawak. Problema natin. Tapos ayoko na nga sanang dumagdag naming mga tao sa problema mo. Pero Mr. President, talagang gusto naming isumbong yung mga tao mong ganito. Nang dahil lang si Mega nagwala, nabaliw. Dahil sa isang quote na wala namang kabigat-bigat. It's just like his political opinion about the husband of this megalomaniac. Alam niyo, Mr. President, naawa talaga ako kay Mr. Sunny Alcos kasi pangkaraniwang mamamayan lang siya na alam ko sumusuporta rin sa inyo kaya nakapagsalita ng ganito. Kaya tayong mga kadides, huwag tayong titigil hanggat hindi umi-stop tong si megalomaniac na to sa kanyang pagkaputak ng putak sa kanyang media platform. Kasi ginagamit niya itong malaking following niya Pero alam ko marami sa atin ang hindi aayon. Kasi itong kahayupan na ginagawa niya at pananakot dito sa ating kababayan na nasa London, hindi po tama at hindi makatao.
Tapos, paminsan-minsan, ginagamit pa niyang Diyos, matakot sa Diyos. Bakit? Hindi ka ba natakot nang pinagbantaan mo tong kababayan natin na to? Tapos, sasabihin mo pa sa amin, mga karamihan sa amin, bayarin. Ba't hindi mo tanungin yung asawa mo, si Kiko Pangilinan? Nag-offer yata siya ng regalo or babayaran si Ethel Buba. Kasi si Ethel Buba meron po siyang account. Kaya nga lang may mga taong nakapag-open sila ng account tapos hindi naman nila ginagamit. Tapos for some reason nagamit ito siguro ng kaibigan niya, kakilala niya na who happened to be not in our side, anti-Duterte. Tapos nagsalita ng mga against kay Duterte ron. Ngayon, kala ni Kiko Pangilinan, porque nasa pangalan ni Ethel Buba yon, na si Ethel Buba ay anti-Duterte. Kaya inopera nila. Siguro magsinungaling. Pero hindi pinatulan ni Ethel yun kasi nga hindi niya binubuksan yung account niya eh. Ibang tao yung gumagamit. I don't know for what so reason bakit hindi niya ibang taong nakakapasok or nakakapag-message dun sa account niya. Tapos ayun nga, yung inutusan niya yung secretary na Glenn yata yung pangalan yon, nasa message na merong regalong ibibigay na amount. Babayaran si Ethel Buba para magpalaganap lang ng paninira at pagsisinungaling against sa ating Pangulo. Yan ba yung sinasabi mo, Mega Sharon, na bayaran kami? Marami sa amin na binabayaran. Ako, pues hindi po ako bayaran. Libre lang to. Kaya ako to ginagawa kasi matagal na tayong niloloko ng mainstream media noong araw, iisang tinig lang napapakinggan natin. Tapos ngayon nagtataka ka pa na toxic ang tingin nyo sa amin. Noon kasi hindi nyo narinig yung boses namin eh. Ano mang gawin nyo at sabihin nyo, one side lang narinig nyo. Yung mga bagay na gusto nyo lang marinig. Ngayon, iba na po yung panahon. Kahit si Lea Salonga yata, siya yata yung nagsabi na toxic daw yung social media. Parang hindi na kayo nabubuhay sa panahon ngayon eh. Iba na po ngayon, 2020 na, hindi na 1980, 70, or even 90. 90 meron na nga eh, nagsimula na yung internet. Pero itong social media, pumatok to last year pa. Pero ngayon na lang talaga lumaganap, and then the last year. Before Duterte sit into power. Kasi ang taong bayan talaga naghahanap ng katotohanan. Kaya ang social media lumaganap. Ngayon, doon namin napagtanto, doon namin nalaman na makapangyarihan ng boses ng taong bayan. Pwede naming idulog sa mga kinauukulan yung mga hinaing namin. O kaya pwede nating sabihin through social media yung mga kabulastugan nyo tulad yung ginagawa mo ngayon. Di ba? Isang maliwanag na pananakot, kayabangan. Tapos sasabihin mo, anak ka nga ni Pablo Cuneta. Tapos sino yung binangga mo? Bakit sino ka ba? Ano ka ba? Sharon Cuneta ka lang naman eh. Oo, sikat ka. Ginaganyan-ganyan mo yung kababayan natin kasi iba yung pagkakaintindi mo. Sana, inano mo na lang, kung nagalit ka, you express your anger, huwag mo nang haluan pa ng kayabangan, ng kahambugan mo. Name dropping. Kaya yan, binalikan ka ng mga netizen. Diba? No, tuloy basa. Naku, yung aking wrinkles. Naku, pasensya na ha. Talagang ganito lang siguro ako eh. Yung pagka merong isang bagay ang mga taong kilala natin na ginagalang dati tapos suddenly nagkaganyan. Siguro to si Sharon Cuneta hindi nabubuhay sa mundo natin ngayon eh. Ewan ko kung alam niya yung pinagsasabi ng asawa niya sa Pangulo natin, yung mga paninira. Sharon, hindi mo ba narinig yung presidente galit na galit sa asawa mo dahil sa batas na inakda niya? Tapos si Frankie, hindi mo rin ba alam yung pinagagawa sa social media? Yung simpleng pagmamalasakit ng isang pulis, kung paano manamit ang babae. Ayun, pagpapaano lang yun, pagpapaalala sa mga kababaihan para hindi mabastos, para hindi tipong bastusin, kailangan manamit ng ayos. Tapos iba ang pick up niya ron, kung ano-anong pinagsasabi. Siyempre kaming mga tao na wewe namin kung anong klaseng pag-uugali yung anak mo meron. Saka siya wala sa ayos yung pinagsasabi niya. Yun lang yun. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba naririnig yun? Nakakapagtaka naman. Tapos magsusumbong ka kay i-hashtag mo pa si Sara Duterte. Hinihingi ka ng kadamay. Ito pa ha, hindi ko mabasa. Ule, sige, yung aking reading. Mas maganda isang reading glasses ko eh. O, ito, o.
Merong create na account yata to yung anak mo na iha ako. Iha ako nyabang, no? Iha ako ni ano, megalomaniac. Bakit? Sino ka ba? Sabi pa nga ng nanay, sabi pa nga ni Sharon, dun sa isang, yung galit na galit, sinabi niya, disente raw at matalino anak niya. Well, kung disente ang anak mo at matalino, hindi sasagot ng ganun yun, no? Maring nga, sabihin na nating matalino. Pero walang utak. Ano ba yun? Paano ko ba papaliwanag yun? Walang sense of direction yung utak niya. Yung sa kanya lang ang gusto niyang marinig. Yung kagustuhan lang niya. Yeah. Masasabi ko na rin hindi matalino. Gago siguro. Sabi nga niya, nagre-rebelde, I'm a daughter of Sharon Cuneta. Yun, sabi niya, sabi rito ni Ungguyista, yung anak ng Unggoy, sabi niya, ni Frankie Pangilinan, I'm a daughter of Sharon Cuneta. Yun, nagsalita raw na hindi daw siya dapat sabihan kung anong isusuot niya. Biro mong galing. Ako halimbawa, nanay ako nakikita ko yung anak ko lalabas sa kalye, yung mga tipong maraming tambay, halimbawa lang. Tapos nagsuot ng short na napakaikli, halos kita na yung ano niya rito sa, ano ba yung tawag doon. Tapos ang baba ng kanyang, ano ba tawag rito? Line. Halos ibuyang-yang na yung kanyang ano ron. Ako, pagkang anak ko, naglakad, pinakita yung mga ganyang, lalo na sa mga lugar na mataong puro tambay, yung wala sa lugar, okay lang magsuot ka ng ganun kung nasa beach ka, okay lang yon. Pero kung ikaw ay nasa halimbawa, lugar na hindi mo dapat isuot yung ganun. Maraming ang tao, maraming tambay sa public places. Do yung beach public places din niya may private. Ang ibig ko sabihin yung mga matao talaga na instead na isusuot mo yung pangkaraniwang t-shirt lang or yung hindi naman sabing decent, yung tamang pananamit. Ang ibig kong puntuhin dun Kung anak ko makita kong manamit ng ganyan sa public, halos binubuyang-yang na yung kanyang kaluluwa, syempre pagsasabihan ko. Parang hindi naman 19 years old to, 19 years old na yata to si Frankie. Tapos ganyan siya mag-aasta. Pinagmamalaki pa niya, I'm a daughter of Sharon Cuneta. O sige, basa uli. Ito yung sabi ng DOJ Teka, maganda ba ako sa aking ano? Yung, mas maganda isa kong salamin, sana yun ang sinuot ko The DOJ Office of a Cybercrime has certain the identifying location of the person who allegedly threatened Frankie Pangilinan, Undersecretary Mark Perete. Buti sinabi nila yung words na allegedly threatened. Kasi kung di nila sinabi yan, they are in big trouble to us. Nako. Ayun pa. Ayun, sabi ni Mark Perete, spokesperson of the Department of Justice, told reporters, Perete did not disclose other details. Hindi na siya, ayun lang ang sinabi niya. Okay, wala na yun. He said, the DOJ has yet to receive reports from the camps of Cuneta. Ang ibig sabihin, wala pang pinapile na complaint or case. Wala pa, as in zero. Siguro hanggang ngayon, nag-iisip pa si Sharon na hanapin niya rin sa sinabi ni Mr. Sunny Alcos. Hahanapin niya kung saan yung threat. Hindi niya talaga mahahanap kasi wala. Sinong nakakaya? Di ba nakakahiya siya ngayon? Sa bagay, pwede naman siya mag-file ng kaso. Pero ayan, i-accept lang yan kung merong probable cause. Ngayon, paano mo ngayon nahanapin, megalomaniac, yung threaten sa sinabi ni Mr. Alcos? Kakahiya ka. Tapos ngayon, kinaladkad mo pa yung DOJ saka NBI dito. Ngayon, palibasa, umaksyon ka agad tong DOJ, simbilis ng kidlat, parang lumalabas na yung katatawanan sila ngayon. Kasi maraming tao, more than 3 or ayun nga, Matubato, Las Cañas, whoever, Bautista, ang dapat nyong tugisin muna, hanapin nyo. Bakit itong pobreng tao na wala namang krimen or walang criminal intent sa sinabi niya? Ang linaw-linaw. Basa uli. Sabi ni Cuneta, Cuneta, social media posts show that alleged author of Alcos supposed in London, nakabase raw sa London, sabi ni Sharon, I will find you. Naku, nahanap mo na nga. Sige Sharon, sige, puntahan mo na. Katawa-tawa ka. Sige natin, magdala ka ng pulis. Extradite mo.
Alam mo, 100% sure ako hindi ma-extradite yan. Babasahin ko mamaya kung bakit. Yung treaty between UK and the Philippines. Eto ha, sabi, authorities use open source intelligence. Open source. Ibig sabihin, talagang umaksyon sila kaagad. Yung DOJ sa NBA. Alam niyo, nakakahiya kayo. Nagpa-pressure kayo rito kay Mang Tomas. Ay, Mang Tomas. Kay Mega Mang Tomas, kay Mega Sardines. Nagpa-pressure kayo. Ginamit yung open source nyo, intelligence. Tapos nahanap nyo nga kaagad. Bilib na bilib talaga ako sa inyo. Kung makarating kay Duterte yan, baka pagmumurahin pa kayo niyan eh. Kasi hindi nyo nahanap yung mga taong dapat nyong hanapin na may mga kaso rito. Unang-una na nga si Andres Bautista. Yung kasalanan ni Andres Bautista sa atin, yung sa dayaan, sa electoral fraud, yan ang dapat nyong asikasuhin muna, hanapin. Kasi ang laki ng kasalanan niya sa taong bayan. Dapat nga si Bongbong Marcos nang nakaupong vice presidente natin. Kung di nakaupo yan eh. Nagtataka nga ako, 4 years nang lumipas hanggang ngayon. Yung mga pet, ang babagal. Magkakasabot yung mga dilawan na yan. Sharon, ABS-CBN, mga oligarch, Kiko Pangilinan. Kaya kami nakakapag-isip ng ganito eh. Kaya Sharon, huwag ka magmalinis. Alam namin na alam mo, yung asawa mo, ginagagong presidente natin. Tapos ginagamit mo pa si Sara Duterte. Pa-hashtag ka pa dyan. Lumabas yung tunay na kulay mo, Sharon. Yung mga humahanga sa'yo, na-disappoint. Kasi yung ginawa kong vlog, talagang grabing komento nila. Sige, basahin na natin dito yun kung bakit hindi pwedeng extradite or makasuhan si Mr. Sonny Alcos. Ito. Basahin muna natin yung sinabi ng DOJ na sabi niya, Cybercrime Office. Sabi niya, yung Cybercrime Office has also made a request for Facebook to preserve the content of the account pending to filing of the complainant by the authentic party. O parang ipipreserve pa yung account nitong si Mr. Alcos. Ipipreserve pa nila. Di preserve nila. Ano yung makikita nila ron? Yung kinote niya na yung hypothetical situation. Preserve niya, wala kayo talagang makukuha. Kung gagawin yung ebidensyon, talagang Sharon, ikaw ang magiging katawa-tawa rito. Hinayupa ka. Ako talaga, bisit talaga ako nang nabasa ko to. Kasi pinalabas niya yung kanyang pagiging elitista, yung kanyang pagiging nahihiga sa kayamanan. Pinakita niya kung gaano niya tayo tinapak-tapakan. Kasi tayo walang magagawa, maliliit na tao lang tayo eh. O sige, mga ka-DDS, sige, ano tayo? O diretso, continue. Okay, nasa na ba ako? Ito, we have a number of laws which actually would extend jurisdiction for so long as one of the elements of the crime is committed. Ayan Heto, ang linaw-linaw na sinabi rito, unang-una na, walang elemento ng krimen na nakasaad o nakapaloob dun sa sinabi ni Mr. Alcon. Walang threat, walang krimen. Malinaw ba yan? DOJ said, isa pa to, sabi niya, we have number of laws which actually extend jurisdiction for so long as one of the elements of the crime is committed. He said, citing the possibility of requesting for extradition to bring the person back in the country. Ito naman yung sa extradite offenses. Basahin po natin. This the treaty between the UK and the Philippines. Okay? Under the treaty between UK and the Philippines, ito nga, i-refuse lang request na na-extradite kung ang request ng isang tao na pauuwin sa Pilipinas, kung siya ay naakusahan, and the court, pag-aaralan po ng korte yan kung isang taong naakusahan. Heto naman yung mga ground to refuse the request ng extradite to a certain person. Heto, i-refuse to. Halimbawa, ang Pilipinas, nag-request sa bansa tulad ng UK, kailangan yan, i-refuse pala yan, kailangan may mga ground para i-refuse. Ito, we're talking about political nature here. Basahin ko na lang uling pangalawa kasi mas maano to mas naiintindihan. If the requested state has substantial grounds for believing
that the request for extradite should has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, and political opinions. Malinaw na malinaw yung sinabi, yung quote, yung kinote ni Mr. Alson ay isang political opinion. Kasi tatandaan po natin, he's talking about the law that the certain senator made before. Siya po ay isang politiko, kaya we are talking about politics. Kaya malinaw na malinaw po yun na hindi pwedeng ma-extradite si Mr. Alson. Ang hirap kasi kay Miss Sharon Cuneta. Kala niya kasi, she is above the law kasi marami siyang kakilala. That she is Miss Sharon Cuneta. Lagay ko lang salamin ko kasi nakakasilaw ron doon na sa ano ko. Diba? Mas maganda, mas bagay. Kailangan po maging lesson to sa ating lahat. Kailangan po itong nangyayari sa atin maging eye-opener sa ating lahat. Na kailangan wag nating palagpasin ang mga bagay na to just because yung certain person na kinikilala, tinitingala at maraming koneksyon, just because she is famous, ay mauutusan na niya ang DOJ na gawin yung mga bagay na gusto niya. Kasi nagalit siya, na-upset siya, nadama yung anak niya. Hindi po pwede yun. Ngayon, Mr. Duterte, ako po bilang simpleng mamamayang Pilipino na naniniwala sa pinaglalaban mong changes, totoong pagbabago, ay nananawagan po na yung inyong mga tauhan sa NBI, sa DOJ, pagsabihan nyo po. Meron pang mas malaking problema na dapat nilang solusyonan. Yung problemang hahanapin ng tao na nagkasala sa Pilipinas. E-extradite tulad ni Andres Bautista at yung iba pa sila Las Cañas, Matubato. Sila po ang dapat unahin. Huwag dapat bibigyan ng pansin tong megalomaniac na to na dahil na-upset siya, nagreklamo siya, ay pagbibigyan na. Ang nakakalungkot lang kasi rito, umaksyon na ang DOJ at NBI at nahanap na nilang location. Ang galing, di ba? Ang bilis. Bakit yung paghahanap kay Andres Bautista, kila Matubato, Las Cañas, hanggang ngayon wala pa. Ilang taon nang lumipas, 2 years na yata. Tapos hetong isang tao lang na nireklamo nitong ano ba pwede nating itawag dito? Anak ni Mang Tomas. Dahil na-upset, nagreklamo, inaksyonan nyo kaagad. Hindi naman talaga tama yun. It's very unfair. Alam nyo, Mr. President, kung palalagpasin natin to, yung mga ganitong gawain ng mayaman na anak ni Mang Tomas na to, parang ayoko na tuloy umuwi sa Pilipinas eh. Kasi dito sa UK, ang ganda-ganda ng batas nila. Pantay-pantay. Nang isang araw, binatikos ko nga sa Lea Salonga kasi sabi niya, nag-PI pa siya, ang hirap mahalin Pilipinas. Kung ganito naman lagi talaga ang mangyayari sa Pilipinas, nakaka-disappoint na. Mr. President, isa ako sa nakipaglaban sa inyo, nag-campaign through online at naniniwala ako sa inyo. Naniniwala naman talaga kami sa inyo na ginagawa niyo ang lahat. Kaya nga lang yung mga tao nyo ang nakakasira sa inyo. Saka hetong si Sharon, she's just taking a stand between the Dilawan and you, Mr. President. Ginagamit pa niya ang anak mo, hinastag pa niya sa kanyang rant, sa kanyang pagmumura sa ating kababayan, sa kanyang pananakot sa ating kababayan dito sa London. Ginamit niya ang kanyang koneksyon. Nakakapagtaka nga eh. Kasi nahanap ka agad tong si Mr. Alcos. Bakit? Alam nyo kung inyong mga tao nyo, Mr. President, kung halimbawa nangyari kay Mr. Alcos na extradite siya or nakasuhan siya, sino po bang kahiya-hiya? Maraming taong madidisappoint. Kailangan hindi dapat palagpasin to eh. Naawa talaga ako kay Mr. Alcos. Sa totoo lang. Though hindi natin kinakatigan yung kanyang sinabi, yung word person na ginamit talaga hindi maganda. Pero, hindi yun ang issue eh. Ang issue rito yung pagwawala yung pag-aalburuto nitong anak ni Mang Tomas, Lechon.
nag-alburuto, tapos parang napakadali lang sa kanya na pitik-pitikin tong ating kababayan. Kasi na-upset siya eh. Yan lang ang nakikita ko rin, na-upset siya na ano, bakit hindi mo pangaralan ng anak mo, Sharon, kung ano-anong pinagsasabi rin sa social media? Tapos marami akong narinig sa inyo. Kay Lea, na toxic daw tong social media. Kasi hindi niyo narinig ang boses namin on walang social media. Pues ngayon, narinig niyo na kami. Ang naririnig nyo lang yung bias na reporting ng kinakatigan yung ABS-CBN na napatunayan ng maraming beses yung mga kalokohang ginawa sa ating bayan. Yung mga kalokohang ginawa sa mga maliliit at trabahador nila sa loob ng ABS-CBN. Kayo hindi nyo nararamdaman yan kasi malalaking star kayo. Napapakinabangan kayo ng ABS-CBN. Ngayon makakatikim kayo sa taong bayan. Whatever you say, na hindi maganda sa aming pandinig, na hindi nakakatulong, na puro panggagago, hindi po namin palalagpasan yan. Hindi ibig sabihin na toxic ang ginagawa namin. Nagkaroon na kasi ng boses ang taong bayan dahil sa social media. Dapat masanay na kayo. Dapat lumagay kayo sa lugar. At pag-aralan mo rin ang kilos ng pamilya mo, ng anak mo especially, pati ng asawa mo. Ang hirap sa'yo, nakabasa ka lang o nakarinig ka lang dahil sa anak mo, nagwala ka na. Nag-alburuto kang parang bulkang pinasabog, pinagsama-samang Mount Mayon. Ayan, puro pang babas ang nangyari sa'yo. Ngayon, hindi ka pa tumitigil. Meron ka pang additional, pinagbibintangan mo pa kaming mga bayarin. Ba't di mo tanungin yung asawa mo? Baka sangkot nga rin siya sa bikoy eh. Sa kayo mga nagbablog noon, sila nabisto kayo. Sige mga kababayan kong minamahal, siguro naman I have enough of this. Next time, itatopic natin yung mga related uli, yung mga nagbabiral. Kung kailangan nating boldyakin ulito, or asarin, or kontrahin itong mga ganitong gawa ng mga sikat na tao sa atin, boboldyakin po natin. Kukontrahin po natin ang kukontrahin. Ibabas po natin ang ibabas. At sa tulong nyo po, yung comment na narinig ko at nababasa ko, malaking tulong po sa akin yun eh. Kasi yung ibig sabihin, hindi lang ako nag-iisa. At marami po tayo. Kaya salamat mga ka-DDS, lalo na yung iba-ibang grupo, nila Glenchong. Shout out sa mga aktibong grupo na patuloy na nagbibigay ng komento sa aking vlog. Malaki pong tulong sa akin yun, nakakapagbigay ng moral at boosting sa mga vlogger na tulad ko. Maliit lang po akong vlogger pero nakakatulong po ng malaki ang ginagawa niyo sa akin kahit ang komento niyo. Sige, tatanggapin ko yung ibang comment nyo kahit medyo negative, pero wag nyo namang sobrahan, no? Kasi pagka sinobrahan nyo, baka alisin ko kayo sa comment section. Hindi naman ako hindi ko na lang kung magsasalita ng masakit sa inyo tulad ng ginawa ni Sharon. Aalisin ko na lang kayo, kaya hindi na lang ko i-imik, bahala na. O sige po mga ka-DDS, mga ka-chika babe, marami pa po tayong pag-uusapan na mga bagay-bagay or hot issues na nangyayari sa ating bayan. Kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na subscribe button. Isa pong magandang araw at marami pong salamat.